Yo, what's up mga bro? So nagbabalik tayo sa channel na ito. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung benefits at experiences ko sa pag 30 day ng NoFap ko. Okay, sa 30 days ng NoFap, I mean. Okay, so ngayon is day 37. I'm not doing enough but I'm doing better for myself sa aking streak. Pero grateful pa din ako ngayon dahil sa mga nakaraang araw, siguro mga kahapon o siguro mga Tuesday is nagiging boring yung life ko. Siguro para sa akin hindi naman siguro ito flatline sa NoFap ko, okay, sa journey ko. Pero ngayon, I just want to share with you yung 30-day benefit and experiences about sa 30 days ng NoFap o semen retention. Siguro matatawag sa akin ito is semen retention o hard mode ng NoFap dahil ito yung ginagawa ko. Ito yung ginusto kong mode na hindi kailangang mag-release lahat o hindi kailangan mag-ipag-indulge sa lahat ng sexual activities sa journey ko. Okay, semen retention ito o NoFap hard mode. Okay. Pero bago tayo magsimula, ngayon is 9th day ng No Nut November. I know, sa aking balagay, marami akong nakita sa articles na maraming mga men o mga lalaki is nagiging fail. 20 million plus, 20 plus million yung nagfe-fail ngayon sa No Nut November. So, nakikita ko yon. Okay. Kung ikaw ay isa sa mga na-fail sa No Nut November challenge, okay. Para sa akin, okay lang yan, bro. Wag mo yang damdamin yung sarili mo na nafe-fail ka sa No Nut November challenge. Okay. Ako, yan yung pangarap ko kasi. Gusto kong mag-succeed about sa No Nut November. Ngayong November hanggang December. Gusto ko na magka-clean streak ako patungong December. Okay. Magsimula na tayo. Gusto kong i-share sa inyo yung siguro mga 5 important benefit. Okay. 5 important benefit sa pagno-NoFap ko in 30 days. Okay. Yung pagno-NoFap ko, last relapse siguro mga October 3. Hindi madali yon para sa akin. Hindi madali yon sa best day ko, sa last best day streak ko sa taon na ito or 27 days last July. Hindi madali dahil marami akong failures, maraming relapses at nagbi-binge ako. Kahit ilang beses pa nag-binge, maraming relapse na nangyari. Pero kalaunan, siguro mga last relapse October 3, nakabawi ako sa sarili ko. Tinatak ko sa utak mo na kailangan kong mag-improve at kailangan ko na magiging aware sa sarili ko para hindi na ako maapektuhan sa pagre-relapse ko o hindi na ako ma-tempt at maranasan ng malaking urge sa sarili ko. Ang ginagawa ko sa sarili ko is aware lang, is nagiging aware ako sa sarili ko. Okay, yan yung unang benefit. Ang unang benefit is nagiging aware. Nagiging increase yung awareness ko sa temptation, sa sexual urge, at sa sexual thoughts o yung pang-isipang kalibugan. So, ano ba yung ginawa ko doon? Ang ginawa ko doon is nililista ko o gino-journal ko yung mga tatlong yon. Gino-journal ko sa notebook ko. At once na nagka-urge ako, at nag-iisip ako ng kalibugan, nililista ko, na-notice, agad-agad kong na-notice at nagiging aware sa sarili ko, yung ganyan. At doon, nag-success ako sa 30 day ng NoFap ko dahil nag-increase yung awareness ko. Kapag aware ka lang sa isipan mo o sa urge, magsasucceed ka talaga. Para sa akin is magsasucceed ka talaga. Kapag busy ka sa sarili mo o aware ka sa lahat, aware ka sa temptation, sa urge, at sa isipan mo. So, yan yung unang benepisyo ko sa 30 days achievement ko sa NoFap. Okay, pangalawa na tayo. Pangalawang benefit is nasabi ko na sa una. Nasabi ko na yun sa una. Okay. Increase busy days and pagiging productive. Okay. Kapag ikaw ay nasa NoFap, nagno-NoFap ka, hindi mo lang ituturing yung NoFap na isang challenge lang. Okay. Maraming mga kalalakihan na nagkakamali dito. Yung mga taong
nagno-nofap, tinuturing nila na isang challenge lang. Okay bro, sasabihin ko sa inyong totoo na yung pagno-nofap nyo na tinuturing nyo lang bilang isang challenge, magre-relapse pa din kayo. Okay, magre-relapse pa din kayo. Kapag tinuturing mo yung nofap o tinitreat mo yung nofap, sinasabayan mo ng mga good habits o sa pagiging busy mo, magkakastrict ka nun. Walang urge na mangyari, walang tempt na mangyari, at wala kang maiisip na kalibugan, o siguro konti na yang mga kaisipan na kalibugan mo, o konti na lang yung interest mo sa paghahabol ng babae. Okay, pagiging busy, yan yung helpful tip ko na gusto kong isasabi sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo. Yung pagiging busy, yan kasi is tinutulungan ka na para magka-strict ka sa pagiging busy mo. Okay, pangatlo na tayo. Pangatlong benefit is feel ako na social ako, or nagdi-decrease yung pagiging mahiyain ko in public. Okay, itong karanasan na ito, this is a truth for myself, lalo na sa mga taong nagno-nofap. Kapag ikaw ay nanonood ng porn tapos nagbabati ka na lang palagi, anong feel mo ngayon? Di ba nahihiya ka? Ikaw, tinuturing mo yung babae sa porn as a queen. Hindi ito relate sa mga sinasabi ko dito sa pagiging mahiyain. Pero ako is naranasan ko na yon. Sa mga 2 years ko, kapag sasalsal, na-realize ko masamang epekto, nagiging effect sa akin yung ganyan, yung pagiging mahiyain in public. Feel ko kasi kapag tayo ay nagre-relapse is feel natin kapag merong tao na tumitingin sa atin in public, iniisip natin na i-judge tayo ng tao nun. Well, nagkakamali ka doon. Illusion mo na lang yon. Yan yung pangatlong benefit ko about sa 30 days experience sa pag-nofap ko. Okay, number 4 na tayo. Pang-apat na benefit. Okay, pang-apat na benefit sa 30 days experience sa pag-nofap ko is nakakatulog ako ng mahimbing o deep sleep, o nag-i-improve yung sleep cycle ko sa in 30 days. Okay, I think na naranasan ko yan siguro mga 25 day. Simula nang nag 25 day ako sa nofap, nakakatulog ako ng mahimbing, especially sa mga tanghali yon. Okay, yan yung feel ko is ako kasi hindi ako hilig na matulog sa tanghali dahil siguro mainit, siguro hindi ko magugustuhan dahil sa tanghali minsan nagiging busy ako sa tanghali dahil marami akong ginagawa dyan. Okay, so ako is I'm taking a nap in the afternoon, siguro mga pagkatapos kumain. At once na nag-take ako ng nap, once na natulog ako, is yung body ko is nagfi-feel siya. Yung body ko is nagfi-feel siya na parang nagpahinga siya, nagiging nagre-rest siya ba. Okay, so yan yung 4 na benefit sa pag-nofap ko in 30 days. Nakakatulog ako ng mahimbing, nag-i-increase yung sleep quality ko. Okay, minsan din kapag natutulog ako ng tanghali, siguro maaga din akong makatulog ng gabi. Kahit natutulog ako sa tanghali, maaga din ako makakatulog sa gabi. So yan yung epekto ng improving sleep cycle ko, improving sleep cycle o deep sleep. So kayo is kapag makakatulog kayo ng tanghali, di ba, hindi kayo makakatulog ng gabi. Sa akin is baliktad, maaga ako makakatulog ng gabi, maaga akong inaantok, siguro mga 10 PM tulog na ako doon. Okay, last na tayo. Siguro 5 lang na benepisyo o importanteng benepisyo na gusto kong ibigay sa inyo sa 30 days of nofap. Okay, yung pang last is nag-i-improve yung communication. Okay, nag-i-improve yung communication ko in public by talking a stranger, kahit hindi kilala, kinakausap ko. Okay, pero hindi ko sinabi na
I'm being a simp for that stranger na gusto kong kinakausap. Kinakausap ko lang, like nagtatanong lang, or gusto ko lang na makipag conversation ako, deep conversation sa mga araw na yon. Siguro yung kinakausap ko doon sa mga time na yon is babae. Nandun ako sa public places like plaza sa mga araw na yon. At nakita ko sa sarili ko, pinapatunayan ko sa sarili ko na hindi pala tunay yung iniisip ko na i-reject ako sa babae kapag tatanong lang ako o kinakausap ko siya. Once na nakausap ko siya, gumanda yung conversation ko without being a simp at being a creepy. So yan yung isipan ko dati. Kapag nakikiusap ako ng babae, kapag nasa relapse mode ako, nagiging simp at creepy ako. Hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi ko sa bibig ko, which is nakakasakit ng feelings sa ibang tao o sa isang tao. So yan yung 5 benefit. So ngayon, experiences naman tayo. Okay, experiences na tayo. 2 experience lang ang gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, ang unang experience ko sa 30 days of NoFap is wet dreams. Okay, common na talaga yan kapag hindi ka na magsasalsal o manood ng porn sa sarili mo. Common talaga. Siguro mga 30 days NoFap is 4 na beses akong nagwe-wet dreams. Okay, hindi naman consider na relapse yung wet dreams. Hindi yan consider. Kapag nagwe-wet dreams ka, okay lang yan bro, normal lang yan. Normal lang yan mararanasan sa mga taong nagno-NoFap. Ang kagaya ko, 4 na beses akong nagwe-wet dreams. Nagwe-wet dreams, yan. Yan yung unang experience ko, karanasan ko sa pagwe-wet dreams. Okay, yung wet dreams ko, kasi kapag nagwe-wet dreams ako is, alam mo naman siguro yon. Kapag nagwe-wet dreams ka, sex yung panaginip na yon. Okay, normal lang yon, normal lang. Hindi yan relapse. Okay, ang pangalawang experiences is dito ka kailangang mag-aware. Okay, pangalawang experiences ko is tinatamaan ako ng malakas na urge, malakas na temptation. Tawag dyan is pagiging horny. Siguro nangyari yon is last October 11 siguro. Mga 8 days ko pa yon sa NF journey. Once na tinatamaan ako ng malakas na urge sa oras na yon, nagiging aware ako sa sarili ko. Tinatak ko sa utak ko na kailangan kong maging maingat sa temptation o di ko gusto na mag-relapse ako ulit at hindi na ako gusto na bumalik na bilang isang clown ulit. Okay, so yan yung totoo. Yung ginagawa ko doon sa mga oras na yon is nagiging mag-isa ako. Dahil yung mga panahon na yon is wala yung magulang, wala yung kapatid. 2 yung nawawala sa bahay ko. Ako lang mag-isa sa bahay na yon. Dahil yung magulang ko is nagpupunta yon sa probinsya namin. Okay, bumabiyahe sila para bisitahin nila yung lola ko o yung magulang nila. Yung utol ko naman is nag-aaral. So yan yung oras na yon, nagiging mag-isa ako sa sarili ko. At doon ko na-challenge yung sarili ko. I-embrace ko yung pagiging awareness ko, pagiging maingat sa sarili ko na hindi na ako magre-relapse ulit. Hindi na ako gusto na magiging clown ako ulit o magiging simp na naman ako ulit sa pagjajakol. Okay, yan yung real talk sa akin. Yung mga oras na yon is tinutukso talaga ako. Parang merong demonyo na nagsasabi sa akin na kailangan mong magaganyan na naman. So alam mo na yon. Sa mga araw na yon, nagiging grateful ako. Nagiging free ako sa sarili ko dahil naiwasan ko yung temptation sa mga araw na yon. Siguro sa mga araw na yon, siguro mga times 4 yung sexual urges ko doon. Siguro mga 4 times. Okay, times 4 yung urges ko. At once na 4 o times 4 yung urges ko, tinutukso talaga ako. At once na tinutukso ako is nire-remind ko sa sarili ko na hindi na ako gusto na bumalik ako sa dating buhay na nagiging addict sa 2 bagay
na ilusyon lamang. Okay, yung porn at masturbation. Yan yung video ngayon, yan yung sinasabi ko ngayon na benefits at experiences ko sa pag-nofap ko sa loob ng 30 days o sa pagiging achieve ng 30 days sa nofap journey ko. Okay, so siguro sa next video, siguro maraming video pa yung i-upload ko dito sa channel na ito. So stay tuned, like, share, subscribe to my channel. So comment na lang kayo at join kayo sa GC namin, nofap Warriors, nofap Unfiltered, at merong dalawang general chat sa nofap Bros Philippines. So happy No Nut November pa rin. Bye.